You have to say like this. Monster. 1 monster. 2 monster. 3 monsters. Mommy, no food. Monster. Which one is Chico? Me, I am this one. I'm the yellow one. And Chico is? Yellow monster. You're a yellow monster. It's a monster here. Wow. It's the mouth of the monster. Where's your mouth? Show me your mouth. Yellow monster. Oh, kiss na. Kiss na, mama. Lion is different. Oh, I'm sad. Kiss mama. Mwah. Why did you get the pillow? You want to lay down? Lay down. Chico is turning 2 years old. We have to remove the diaper. And we need to learn to drink in the cup. Ayan si Chico guys, nagbabasa lang siya ng libro niya. Tamang tingin ng picture. Ayun, nandun na. Si Bobby nakatulog. Agad-agad after niyang nagsuka. Morning nga pala guys. Ako naman, eto kasi alam niyo yung prutas, pag hindi mo siya pinansin talaga, masisira. Kaya dapat habang nandyan pa, talagang kunin mo na at dahan-dahanin. Ayun, pomelo pala to. Isa sa mga namiss kong prutas sa Pilipinas. A few moments later. Peanut? Huh? Why did you touch the peanut butter? You see? Look at that. Mom, You did not even ask permission. What happened? Pita, pita. Wow. Wow, really? Wow, really? No more. No. No more. Look, all your hands, fingers, your fingers. I can see the fingerprint. Is that you? Dad, What's this? pita, pita. Pita pacha? Yeah, pita, pita. Did you ask permission? Yeah. Got mission. No, you did not ask for permission. You see? Stop. Look at your face, oh. Oh, peanut butter everywhere. Chico. Who told you to touch the Pita, pita. Ang bilis na mga kamay na mga bata. Next time, don't touch the peanut butter. I'm going to put it up on the fridge. Okay? You see, your small hands is very small, but you can grab the peanut butter and even it's empty. So empty, anak. Dali, look at me. Let me see. Maybe. Hey, sarap. Uy, maayong buntag guys. Maayong buntag everyone. Tutok na tutok yung araw ngayon. Araw ng Miyerkules. Ayan. Binuksan ko yung bahay para naman lumabas-pasok yung mga swerte at kamalasan. Yahoo! Alas 7 ng umaga, swerte at kamalasan ang topic. Tingnan ko nga yung tinanim ni Mama dito kung kamusta na ba. Naku. Ayan, namatay na yung aking malunggay at saka yung ating tanglad. Pero ganun daw talaga yun basta bagong lipat or bagong tanim. Dadaan muna siya ng kamatayan bago mabubuhay. Parang buhay ng tao, no? Dadaan ka muna ng pagsubok bago ka maging blooming. So anyway, tahimik ang bahay ngayon. May lagnat si Kulit-Kulot kahapon hanggang gabi. Pinupunasan ko siya every time na tumataas yung temperature niya. Kasi ganun yung natutunan ko kay Kahil before. Dinadala ko siya agad sa hospital pero ang technique lang pala doon is
punasan ng punasan ng punasan hanggang sa bumaba. At maibsan yung lagnat. And then, observe. Pag kumakain, goods. Ayun, then inom ng gamot. So ngayon, second day na inoobserbahan siya, maagang nagising si mama, sinama niya pala si Kulit-Kulot kasi medyo close sila. Siya kasi si mama kasi, nandun siya nung pinanganak ko si Kulit-Kulot hanggang umabot siya ng around 2 years old. Ayun, kasi sinamahan niya kami sa Uganda before and then bumalik siya ng Pilipinas, 2 years old na si Kulot. So meron talaga silang some kind of special bond. Alam na alam ni Kulot yung amoy ni mama. So sinama niya, sabi ko, mama, ba't mo sinama? Para sana maging okay ngayong araw. Sabi ni mama, okay lang daw. Anyway, mama had 8 of us. So alam na alam ni mama yung galawan ng mga lagnat and everything. Pero eto at merong iniwan si mama na rasyon. Yan, meron pang 2 kaning na isa. May adobong rasyon si mama. At saka nagluto siya ng gulay para sa amin. Yung nanay talaga guys, kahit na 40 na tayo. Kahit 30, 40, kahit anong edad, nanay is nanay. Ayan. So kakain lang ako kasi gusto kong maging productive today. May mga lakad ako. Ang ginagawa ko para hindi ako sobrang ma-burn out at makagastos na rin, ang lakad ko ay para siyang MWF. Ayun, may laway. MWF. And then yung Saturday, Sunday ko is para sa family, mga sisters, catch up. Ayun. So ganun ko pinaplano yung oras ko guys para ma-make sure na okay yung mental health ko, yung physical health ko, at syempre, pinaka-importante sa lahat, yung ating financial health. Alright guys, kain tayo. Samahan niyo ako mag-breakfast. Next spoon. Next spoon. Oyster. Nakadalawang pinggan si Chico. Nagustuhan niya yung adobo. Adobo. It's adobo. You like it? Rice? Okay guys. So eto actually hindi ako makakalabas pa dahil may sakit si auntie. Kailangan ko muna maglinis ng bahay at maglaban ng konti kasi maganda yung araw. Mga damit ng mga bata hindi masyadong madami. So gagawin ko yan kasi after nyan kakain kami ng konti and then dadalhin ko si auntie magpa-check up. Bibili ng gamot. Ayun, para matanggal agad yung ubo niya. At naku, mahirap mamasyal, mahirap matulog sa gabi pag may sakit. Pero anyway, eto nga at etong van ni mama ay ipapa-car tint natin muna dahil kita nyo naman guys, pag nangungulangot ka, kita talaga pati utak ng kulangot. Hindi ka pwedeng mangulangot sa sasakyan na to guys. Kasi yung salamin niya, yan pa yung original niyang salamin, wala siyang cart. Wala ni tint parts, no? Freebies. Okay. Okay na, Dave na. Meron na pala siyang lumang tin pero yung freebie lang yung ano lang siya. Kaso ang problema kasi nito kapag ganito yung kanyang tint, mainit sa loob. Kaya tapos hindi ka makapagkulangot diyan, guys. Kita lahat. Hindi kayo pwedeng magmarites dito. Ayan. Yung mga maraming mga kababalagang ginagawa sa buhay, hindi kayo pwede sa ganitong klaseng bintana. So ang gagawin natin, ipadala natin dun sa may car tint shop para malagyan nila ng maitim na car tint at mabawasan yung init sa loob. So tingnan natin mamaya ang after. Ito yung before. Pag nanay ka, kailangan mo laging mag-breathe in, breathe out. Inhale, exhale. Para hindi tayo laging nauubusan ng pasensya. So, ngayon, maglilinis ako. Pero tingnan nyo naman yung gawain ni Chico dito. Ayan. Ang salarin.
pero napaka-inosente. Pakain-kain lang ng super sticks. Pero yan guys, gawain niya yan. Kanyang pagkain. Okay lang dahil bata pa, kailangan pa nating turuan. At eto, gawain niya din. So inaabot niya yung snack. At ayan nga, natumba. At alam niyo ano yung nakakatuwa? Pagkatumba nun, natahimik ako kasi tinitingnan ko yung reaction niya. Natahimik kami pareho ng mga 2 minutes. So, tiningnan ko lang siya ng ganun. Siya din, nakatingin lang dun sa natumba niya, parang ganun. Ang tagal guys, ang tagal namin ng tahimik. Imagine yung 2 minutes na walang ingay sa bahay. And then, tumingin siya sa akin, sabi niya, "Ow, peanut butter hurt." Kasi nahulog yung paborito niyang peanut butter. Natamaan siguro siya sa ulo. So, yun lang yung concern niya. Sana all. Pero okay lang naman siya, guys. Parang the please lang yung nangyari. Hindi naman talaga sobra. You see? Yan naman, oh. No, please. Don't touch the things there. Maga-maga. Go, maga-maga. Go. Chico, go sit first so mama can clean, okay? That's Rocky. Ay. Ay, ang cute na mga bata. Alam niyo yung talagang lobat ka na or palubat ka na. Pero pag may mga moment ng mga bata or mga anak natin, ewan ko ba biglang recharge. Ay, at alam ko marami yung mga nakaka-relate dyan. Actually, sa pagiging nanay, marami din ako mga fails before at marami din ako natutunan. Isa na dyan yung kay Kahil before, hinaan natin yung TV. Kay Kahil before, parang napagod ako at iniwan ko siya kay mama ng mga 6 na buwan or mag-iisang taon. Pero yun talaga yung bagay na pinagsisihan ko kasi nung bumalik siya sa akin, hindi niya na ako kilala at hindi niya na ako sinusunod. Chico, here oh, maga-maga. Let me do Paw Patrol, come. Hindi niya na ako sinusunod, hindi na siya nakikinig, hindi niya na ako kilala. So, sobrang daming disadvantages at nakakalungkot na mga effect kapag hindi lumalaki sa atin yung mga bata. So, after nun, nung na-realize ko na hindi siya worth it ng kahit na anong pera sa trabaho, never kong inulit yon, isang beses lang. At hindi ko ginawa lahat sa mga anak ko. So, sabi ko kahit anong mangyari, hindi ko iiwan yung mga bata. Dapat lagi ko silang kasama. Which one? Okay. You just sit down. So, to be honest with you guys, nung paalis na kami ng Uganda, naka-receive pa ako ng huling mensahe. Mga 2 days or 1 day bago kami umalis ng Uganda, nag-message pa sa akin yung tatay ng mga bata na kung pwede, iwan ko daw sa kanya si Kulit-Kulot. Unang-una, alam na alam niya yung isasagot ko doon. Ikalawa, hindi niya nga binigyan ng oras yung mga bata sa 3 taon or at least sa 2 taon. Yung kasi 3 taon kami doon. So, 1 taon okay pa. Yung nagda-2 taon na marami ng excuses. Trabaho, ganito, ganyan. Okay lang. For me, trabaho is trabaho kasi para yan sa pamilya. Pero nung nalaman ko na hindi trabaho yung rason at wala ka sa mga importanteng ganap sa buhay ng mga bata at wala ka nung sakit ang mga bata at wala ka nung kinailangan kita para sa mga bata, wala ka nung panganganak and everything. Kahit anong sabihin mo, hindi ako makikinig. Hindi ako makikinig. Kasi, yun nga, umabot na sa point na wala na, tapos na. May limit lang. Kung sa utang pa, nakakota na tayo sa utang. Ayun. So, nung sinabi niya na iiwan si Kulit-Kulot, hindi ako sumagot. Kasi unang-una, alam niya na ano yung desisyon ko. Number 2, iba ang kayang ibigay ng nanay kesa sa
hindi ko sinasabi sa lahat ng tatay ha, kesa sa kanya, sa anong kaya niyang ibigay. Unang-una, prioridad niya yung trabaho niya at kung ano yung ginagawa niya kapag wala siyang trabaho, wala na akong pakialam doon. Pero sa lahat ng mga nangyari sa amin the past few months, hindi maganda ang kutob ko, hindi maganda ang kutob ng puso ko na in any way na maiiwan yung anak ko sa kanya. Alright? Grabe siyang magtrabaho eh. Other than trabaho, hindi ko na alam kung ano yung mga ganap-ganap on the side. So wala na, like I said, wala akong pakialam doon. Pero alam ko na yung mga bata dapat nasa akin. Kulot is just 3 years old. Ikalawa, hindi lang si Kulot yung anak niya. So hindi siya pwedeng magsabi ng ganun. Ikatlo, kukunin niya and then kanino niya iiwan? Hahanap ng iba, hahanap ng katulong, hahanap ng iba na hindi mo sigurado kung pakakainin yung anak mo. So, yun nga, dinala ko sila dito sa Pilipinas at so far so good naman. Ayoko naman sana mag-rant, pero minsan kasi habang, alam niyo na, hindi natin naiiwasan na nagre-reflect tayo ng mga bagay-bagay sa ating mga buhay-buhay. But, so far so good naman, nakita niyo naman lahat ay okay at andito yung pamilya ko, masaya ako dito. Sa wakas. Meron na tayong peace of mind. So, mag-ano na ako guys. Mag-aayos na ako. Kasi maglilinis ako ng bahay and then maglalaba. Ayan, meron pang gamit dyan. So, simulan ko na. An eternity later. Alright guys, alas 12 na, 3 oras na pala yung nakakalipas. At so far so good. Nakapag-clear na ako ng space, nalinis ko na. Kailangan ko lang mag-map ng konti pero baka hindi na ako mag-map kasi mahirap na mag-bend. At wala pa ako ng map pero gusto ko rin sana maglaba at ang daming labahin today. Pero feeling productive na. Shout out nga pala kay Lynn, hindi ko na sasabihin ang buong pangalan, pero etong regalo na to, if you remember guys, sa previous episode natin, tingnan nyo nga si Chico guys, oh. Ay, nako. Ayan. Chico, no love, no, you're going to break the TV. Mabuti na lang, hindi nasira. Put the toys back, be. Put the toys back. You sit down. I turn off Paw Patrol. I turn off. Go sit there. Kiss mama first, be. Kiss mama. I'm so tired. Kiss mama first. I'm so tired. Kiss. Thank you. So, kapag clear na ako ng space, dahil na-sold out na din lahat ng ating mga benta-benta, napunasan ko na rin yung ating TV stand. Ayan. So, medyo kailangan lang talaga mag-map, but nakapagwalis na rin ako ng konti. Okay na rin yung kusina. Kailangan ko lang maghugas ng pinggan. Ayan yung mga basura. So far, so good. But anyway, ayan, nawawala ako guys. Once again, eto, matagal na itong binigay sa akin. Hindi ko pa alam yung gender. That was when I was in UK. Nag-meet tayo sa isang nating bagong kaibigan doon. Hi, Lynn, na nag-work as nurse sa hospital dyan sa UK. Nasa emergency section siya. So, sa lahat ng mga kasamahan ni Lynn sa emergency section, sana okay pa kayo. Sana okay kayo. At Lynn, maraming salamat. Ito nga pala yung binigay mo para sa susunod na nating makulit na kulot. Kulit-kulot ulit, pero this time, babae version. So, kailangan na ba akong kabahan nito, guys? Dahil babae na, baka mamaya maging mini princess yan. But anyway, ayan yung regalo ni Lynn. Natawa siya yung binigay niya sa akin to. Sinabi niya yung story na malakas daw yung kutob niya, na babae talaga. Pero ako hindi ko pa rin alam. Sabi ko, wag na tayo masyadong umasa. At baka tayo hindi makatulog. Pero sabi niya, bahala ka na dyan. Basta yan talaga ang bibilhin ko. So, ito yung binili niya. Size newborn. Meron siyang 4 na piraso.
Merong baby grow, merong body vest, may jacket at saka may pantalon. Meron pang bibs at saka sombrero. So maganda tong pang hospital outfit. Ayan. So maraming salamat, Lynn. This is so pretty and I'm surely going to use this one. Thank you so much again sa regalo mo. Ayan, maraming salamat. Ayun, from UK with love. O, di ba guys, lahat kayo, hindi nyo pa ako namimit. Pero grabe kayong magmahal sa akin. Hindi lang sa akin, kundi sa mga anak ko at sa mga kaibigan ko na mga lokal. So, sobrang appreciated at grateful ako. Ngayon, mamaya na tayo ulit mag-chika kasi trabaho, chika, reply sa mga nagme-message, mga queries. Then ngayon, trabaho ulit. So, let's go. Feeling well, I'm sick. I'm sick. May ako Can you kiss mommy? Isi, may ako hike mansa. Can you kiss mommy? I'm sick. Isi, mansa. Can you kiss May ako Ouch. hike mansa. Ouch, can you kiss mommy? I'm sick. And hug a big one. A big one, big one. Thank you, Chico. May kam. Ayan na guys, bumalik na ang ating van. Ito na yung after look. Ayan. Ngayon meron na kayong permiso para mangulangot nito. Kahit anong gawin nyo sa loob, hindi kayo makikita. Pak, oh. Sana all maganda. So, black pala yung tint. Doon ako nagpa-tint sa Anul Car Tint. Kasi sila yung pinaka the best na offer so far. So, yan na yung itsura. Bali, go inside. I'm coming. Bali, black siya. Pina-dark black ko para kahit na mag-fade, okay lang. And then, sa harap is semi. Semi lang siya. Parang medium black. Para hindi masyadong madilim sa natin. Ayun. Okay pa rin pala. Oh, kasi yung medium. Pero dito, dark talaga. Chico, stay inside. It's raining. Alright. Okay, good. Sa loob, sa loob, kita siya sa labas. Pero pag nasa labas ka, hindi nakikita sa loob. Good. Alright. Ayan guys. Dahil maulan ang hapon, hindi na ako lumabas dahil may sakit ang all. Si auntie may sakit. Si Chico natutulog. So ngayon, packing na lang tayo ng lahat ng mga binili ninyo. Simula sa Thailand products. Maraming salamat po. At syempre sa African products. So, ayan, busy. Ang bahay ko guys, para ng shopping mall. Para ng Divisoria. Okay lang yan. A few moments later. Nainis kasi ako guys, basta may langaw. Basta may langaw. Wala lang, sa bahay pa rin tayo ngayon. Time check, alas 4 na ng hapon. At kita nyo naman, sobrang busy ng lola nyo. Nahapunan na tayo guys. Mamaya na lang ako maligo. Okay lang, wala naman akong inaabala. Hindi naman ako lumabas. Wala namang napeperwisyo. So, okay lang. Dito na kami nagmerienda sa labas. Pati si Chico, nagbabike-bike. And then, ako maglalaba. Maglalaba pala ako, yun. So, kasi nagtutulog si auntie dahil, alam niyo yung flu, yung lagnat, trangkaso. Kapag kaganyan, kailangan talaga yan itulog para makabawi. Kailangan ko pa maglinis dito. Mommy, what did I say? Huh? Your pants is what? Pants. Is what? Pants red. Dirty. 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 Mommy, no, dirty. Yes, it's dirty now. You stand up. No, Mahilig talaga yan si Chico guys, yung mga low-key lang. it's fun. Mga lupa, mga bato. No, Mom. Kaya hindi ako bumibili ng laruan para dito kasi I'm here for them. I'm here for them. I'm here for them. Follow me! Follow me! Why will I follow you? Yeah, what? I said,
No throwing stones. You see? You're going to drop it on your feet. Mommy. Don't. Lakaw na, dulayin na mong boda-boda. Lakaw na. Ha? Boda-boda ni mo dito. Lakaw na. Init dara ba? Dali na ba? Dali na, oh. Kay mga ano dira. Wala kay UV ray protection. Come. No way. No way. No way ka karon. Tapos din ako guys ng paglalaba. Iba kasi itong washing machine na nabili ko, yung maliit lang. So, hindi siya nag-spin dry. Mali pala. Akala ko kasi meron siyang parang hindi naman dryer pero at least mas spin niya. Pero wala din kaya naku. Kailangan pa talaga natin magtrabaho ng maayos. Konting kayod pa para meron tayong washing machine na maayos. Yahoo! Marami nga palang nag-comment sa inyo na namimiss ninyo yung update natin kay Kuya Kahil. Actually, lagi ko po siyang kausap everyday. Kaso hindi ako nakapag-update dahil mostly pinag-uusapan namin ay ang kanyang studies, which is very good. Ayan. And another thing is sobrang busy ng buhay ni Kuya Kahil ngayon sa Thailand. So, marami siyang training ngayon, weekdays at saka weekend. Other than that, pagod na pagod yung bata after ng training niya, which is, by the way, sobrang nag-e-enjoy siya and he's very, very proud of it. Lacking pa din siya sa academics, kaya meron siyang mga tutorials, meron siyang extra classes ngayong summer. Ngayong term break. Dahil kailangan niyang humabol sa mathematics tsaka English. Pero, nag-usap kami ng tatay ni Kuya Kahil and guess what you guys? Sobrang proud na proud yung tatay niya sa kanya dahil nakita niya na in just a few weeks nakahabol si Kahil sa training nila sa soccer. Sa training niya every weekend and he is not only nakahabol pero sobrang nag-e-excel yung bata sa kanilang mga tournament. Hindi lang pati sa kanilang mga private tournament sa labas. So, ilalagay ko dito yung message ng tatay niya. Ayan. Nakikita nyo naman kung gaano siya ka-proud. At syempre, dahil masaya yung tatay at proud na proud sa anak niya, masaya na din ako. Kasi, ibig sabihin nun, napalaki ko ng maayos si Kahil. Hindi man perfect, pero maayos. At the same time, masaya kaming pareho sa desisyon namin na dun siya magpatuloy ng kanyang pag-aaral sa Thailand. At saka magkaroon siya ng focus ulit sa kanyang soccer training. So far so good. Kahapon nag-usap kami, nag-usap sila ng mga kapatid niya and he's very happy. Miss na miss siya ng kanyang mga kapatid pero magkikita sila soon. Like I said, darating po si Kuya Kahil ngayong Pasko. So, yan ay talagang arrangement na namin ng tatay niya. Pasko at saka Pasko at saka summer. Alright. What were you singing? You were singing what? Da da da. Huh? What were you singing? What were you singing? Shadow. Shadow. There's a shadow on the seat. The shadow? Ooh. Well, there. 1, 2. Found you, shadow. Sunduin namin si Lola tsaka si Calby. Tsaka, 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 tsaka.